Ipinagpapasadyos na raw ni Vice President Sara Duterte ang paggulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa pahayag ng bise? Julius, bumwelta nga yung ilang mga kongresista sa mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular na yung sa aniyay unfair na madama yung kanyang mga pamilya dito nga sa gumugulong na impeachment. Giit nila nakatutok sila sa mga ebidensya, katotohanan at pananagutan. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng gumugulong na articles of impeachment laban sa kanya. Giit pa niya, unfair o hindi tama na idamay ang kanyang pamilya na pawang mga private citizen daw. Belter yan ni namamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. These are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. It's all about accountability. Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya mula noon hanggang ngayon. Parang yung abuse of power at yung pandarahas talaga tatak Duterte ito. Dito pamumulitika, ang tawag dito pananagutan. Isang bagay na hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ng kampo ni VP Sara Duterte. Ngayong nadala na sa plenaryo ang articles of impeachment, ipinag-utos sa House Secretary General na ipamahagi ang kopya nito sa lahat ng kongresista, complainants at respondent na si VP Sara. Alinsunod na rin ito sa desisyon ng Korte Suprema na mabigyan ng sapat na panahon ang mga kongresista na pag-aralan ito, gayon din ang ebidensya bago ang nakatakdang botohan sa plenaryo. Inaasahang mangyayari ang botohan sa impeachment ni VP Sara sa May 11 sa Lunes. Saturday and Sunday to study the articles of impeachment and the evidence. For me, I submit that this 4 days is enough to comply with the reasonable period required in the Supreme Court decision. Sa kabila niyan, iginiit ni National Unity Party o NUP Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na nasa 60% o higit 30 miyembro ng kanilang partido ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Bagamat hindi pa naman ito final dahil nagpapatuloy pa rin daw ang konsultasyon ng ibang miyembro sa kanilang constituents. Today, I think the majority is in favor of sending this to the Senate. It depends again on what their consultations with their districts will say. Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, nahirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. In other areas, as you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. Julius, sinama na nga sa calendar of business yung committee report tungkol dun sa impeachment ni VP Sara at sa Lunes nga na botohan nagkakasundo yung ilang mga mambabatas na posibleng umabot sa halos 200 na mga kongresista ang bobotong i-impeach si VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.